Magandang araw sa inyong lahat, mga giling namin taga-pakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Romeo dito sa ating dula. Love and Memories. Masaya ako sa aking pagiging scholar sa kolehiyo at gusto kong matupad ang pangarap ko na makapagtapos ng aking pag-aaral sa kolehiyo para maayahon ko sa kahirapan ang aking mga magulang at maipagpili ko sila. Pagkalipas ng ilang buwan na may nakilala ko si Christy at minsan na kumain ako sa kanila. Ang inaasahan ko pala na ibabay ko sa kinain ko, ay naibigay ko na pala sa aking na pambili ng gamot ay naibigay. Mabuti na lang at nandoon ang isang pong kaklase na siyang sumagipat ng bayan. Kaya nailigtas niya ako sa kahihiyan. At Diyos ko, wala na akong pera dito dahil naibigay ko na pala kay Tay. Pambili ng gamot ni Nay. Kung nakakaya ito sana kukuha ng pambahin ko dito sa kinain ko. Romeo, huwag ka nang magbayad. Binayaran ko na ang kinain mo. Joy, ikaw pala. Ikaw bang nagbayad sa kinain ko? Nakakaya naman sa'yo. Oh, basta wala nang dapat kang ikahiya. Magkaibigan tayo, no? Kaya dapat lang na magtulungan tayo sa anumang kagipitan, di ba? Sa bagay, tama yan. Mabuti na lang at nagpunta ka rito. Dahil kung hindi, ewan ko kung ano kayang mangyayari sa akin. Di bale, babayaran ko din sa'yo sa susunod na mga araw. Oh, bakit? May sinay ba akong bayaran mo? Hindi na. Basta tulungan mo ako sa mga assignment ko. At yun ang gagawin mo ay bayad ka na. Ganun ba? Sige, payag ako. Okay, halika na doon. Sa study room. Tuturo na kita sa assignment mo. Teka. May itatanong muna ko sa'yo. Bakit lagi kayong magkasama ni Christy? Nililigaw mo ba siya? Hindi. Parang ikaw din, tinuturing ko siyang kaibigan dahil lang inuuna ko pa yung pag-aaral ko para makapagtapos ako ng kolehiyo. Para maiahon ko sa kahirapan ang aking mga magulang. Christy, kanina pa tayo nakaupo dito sa study shed. Ano bang ibig mong sabihin? Sige na, magikinig ako sa'yo. Kasi nakita ko kayo ni Joy na magkasabay na lumabas dun sa kantina. Inilibre ka ba niya? Oo. Alam mo, nauna akong kumain doon. Tapos, nung magbabayad na ako, wala na palang laman yung wallet ko. Dahil naibigay ko na pala kay Day yung pera ko. Buti na lang, andun siya. At siya yung nagbayad ng kinain ko. Tuloy, naiwas ako sa kahihiyan ko. Pero sabay na kaming lumabas doon dahil nagpaturo doon sa assignment niya. Ganun ba? Akala ko kasi niyaya ka niya na magmerienda at inilibre ka. Parang ganun na rin. Dahil wala na akong pera.
Teka nga pala. May itatanong ka pa ba? Hindi mo ba siya nililigawan? Baka magalit sa akin kung makita ka niya na lumapit sa akin. Huwag kang mag-alala, Christy. Kaya mo rin. Tinuturing ko rin siyang isang kaibigan. Dahil gusto ng itay ko kasi magkapagtapos muna ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Mabuti naman kung ganun. Kung unahin mo ang iyong pag-aaral at hindi ang panliligaw mo. Dahil para rin sa iyong magandang kinabukasan kung makatapos ka at sigurado na matutuwa ang mga magulang mo. Aba, ang dami yatang nagkakasakit ngayon at humihingi ng tulong. Ang mga apektado ay mahirap ang buhay. Ay nako, mauubusan ng pundo ang aming foundation kung ganun karami ang hingi ng tulong. Yung mga kasama ko naman ay hindi rin magbigay ng tulong nila. Kala ko pumasok sila na makimiyembro para sa kawang gawa. Yun pala, gusto lang maging sikat ang pangalan. Mami, parang malalim yata ang iniisip ninyo. Bakit po ba? Kwan iha ang daming humihingi ng tulong dahil may malaking bayarin sa ospital. Pero hindi pwede na lahat ay pagbigyan. Kundi, mauubos ang pundo ng aming foundation. Di pa naman dumating yung ibibigay ng aming sponsor na nasa Australia. Diba? Hindi lang naman kayo ang nag-iisang tumutulong eh. Bakit laging kayo ang pinupuntahan? Ay paano naman kasi, kung may nagmamakaawa na hihingi ng tulong sa amin, ay bukas palad kaming nagbibigay. Kaya ang dami tuloy ng mga pasyente ang lumalapit sa amin. Aba, mahirap din ang ganyan, Mami. Baka inaabuso nila kayo at ang iba ay nagpapanggap magkaroon lang ng pera. Ayun nga ang dapat naming tingnan Baka may mga taong ginagamit na ng sindikato para kami ay huthutan. Kaya ngayon nga ay naghihigpit na kami para hindi maubusan ang aming foundation ng pondo. Romeo, may itatanong sana ako sa iyo May relasyon ba kayo ng Joy na yon? Wala. Dahil nagkikipagkaibigan lang naman sa akin yun. At nagpapatulong sa mga lesson niya na hindi niya naiintindihan. Baka naman dahilan lang niya yun para mapalapit sa'yo. Siguro nakikita tayo na laging nagsasabay, kaya gumawa rin ng paraan para makalapit sa'yo. Hindi naman siguro, Christy. Teka, bakit ba ganyan ang tanong mo? Ano bang napapansin mo? Siguro hindi mo napapansin. Alam mo, kung makatingin sa'yo parang nangaakit Christy, huwag mong bigyan ng masamang kahulugan yun. Ang nakikita mo sa kanya, hindi naman papatol siguro sa akin yun. Dahil alam niya naman na mahirap lang kami. Anong mapapala naman niya sa akin? Talaga lang ha? Hoy, tanda mo pag nalaman ko na may relasyon kayo ng babaeng yon, humanda ka sa akin. Christy, para malaman mong totoo, hindi kami magkakaroon ng relasyon kahit kailan yun. Dahil ikaw ang type ko. Romeo.
niya ako sinundo. Buti na naman, nakita ko ni Joy na naglalakad. Kaya pinasakyan na niya ako sa kotse nila at inihatid dito sa amin. Teka, kailangan ko lang bumili ng ulam para kay inay. Dahil meron mo kinit sa araw na ito sa mga tinulungan ko ng paggawa ng asaming kaklase ko. Teka, diyan na pala ako bibili sa tindahan ni Aling Rosing. Ay, Robyo, dalhin mong umuwi. Ang daday mo, inaatakin nagsakit niya. Oh, ang inay ko? Kung gano'n, uwi muna ako. Baka gumapano na sila. Diyos ko, iligtas po ninyo ang inay ko. Ayaw ko pang wala siya dito sa mundo. Sana may tumulong sa amin para gumaling na siya. Ay, Asyang, lakasan mo ang loob mo. Huwag mong ipahintulot. Manalangin tayo na gumaling ka ba. Itay, kumusta na ho, inay? Ano bang sabi ng doktor? Romeo, anak, maraming inireset ang doktor. Pero saan tayo kukuha ng ibibili na gamot niya? Wala tayong pera. Diyos ko, ang inay, huwag niyo po siyang pabayaan. Tay, iwan ko muna kayo dito. Gagawa ko ng paraan. Ay anak, baka gumawa ka ng masama. Huwag mo nang ituloy. Baka mas malaking problema natin yan. Hindi po, Itay. Basta, hihingi po ako ng tulong. Kaya, hintayin niyo lang ako dito. Hindi ko papayagan na may masamang mangyari kay Inay. Hindi, Itay. Asa na kanyang Joy na yun? Kailangan ko siyang makausap ngayon. Alam kong matutulungan niya ako sa aking problema. Teka, siya na yata yung papalapit sa akin. Romeo, bakit ngayon ka lang? Hindi ka pumasok sa klase kanina. Kuwan kasi Joy, nasa ospital ang inay ko. At ikaw ang naalala ko, baka matulungan mo kami. Yan lang pala eh. Huwag kang mag-alala. Makakatulong ang mami ko dyan sa ganyang bagay. Kaya halika muna at kumain tayo. Baka hindi ka pa kumain dyan dahil sa problema mo. Oo, totoo yung sinabi mo. Dahil hindi ko nga alam kung saan ako hihingi ng tulong at makakahiram ng pera. Ganun ba? Lutas na yung problema mo. Ang mami ko nang bahala dyan. Basta samahan kita na kumain. At bigyan kita ng pambili ng gamot. At yung iba, si mami na. Salamat, Joy, ha. Kung matutulungan mo ang inay ko, tatanawin kong malaking utang na loob ang pagtulong mo sa inay ko. O, halika na. Pumunta tayo sa kantina para sabay na tayong kumain. Halika na, Romeo. Hindi yata pumasok si Romeo. Hindi ko siya nakita doon sa room nila. Ano bang nangyari sa lalaking yon? Kailangan ko siyang pagsabihan para hindi mawala sa kanyang scholarship. Talagang wala siya.
Baka nagtrabaho na naman para magkaroon ng pera na pambili ng gamot ng inay niya. Talagang bilib ako kay Romeo. Napakabuti niyang anak. Nagsisikap para sa mga magulang niya. At sana unahin niya ang pag-aaral niya. At hindi rin siya maakit kay Joy na laging dumidikit kay Romeo. Sana hindi niya magustuhan si Joy na may kaya sa buhay. Iha, may sasabihin ka ba? Ano ba yon? Kwan po, Mami. May kaklase po ako na nasa ospital ang inay niya at kailangan nila ng tulong. Ganun ba? Bakit ba gusto mo siyang tulungan? May nagawa ba siyang kabutihan sa'yo? Opo, Mami. Siya ang tumutulong sa akin pag may assignment ako. Kuya, please, tulungan natin dahil kawawa sila. Dahil mahirap ang buhay nila. Okay, Iha. Sinabi mo eh. Sige. Gusto kong makilala ang sinasabi mong kaklase mo bago ko siya tulungan. Talaga, Mami? Salamat, Mami. Talagang napakabuti ninyong Mami at napakabait pa. Sige na. Tama na yung pambubula mo sa akin. Pagbigyan ko na ang hiling mo. Asan ba siya? Sandali lang, Mami, ha? At tatawagin ko siya. Ay, naku, mabuti naman. At pumayag si Mami na tumulong. Hindi ako mapapahiya kay Romeo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life go. Romeo, ayos na. Kinausap ko na si Mami at pumayag siya na tulungan para maipagamot sa dalubhasang doktor ang inay mo. Maraming salamat sa iyo, Joy. At pinagbigyan ka ng Mami mo. Natulungan kami. Talagang nag-aalala ako ng gusto eh. Baka hindi pagbigyan ng Mami mo yung tulong na hinihingi ko. Sinabi ko naman sa iyo na ako na ang bahala sa Mami ko. Lambingin ko lang siya ay hindi na yun makakatanggi. Ano man ang hingin ko sa kanya eh. Kaya punta natin ang inay mo doon sa ospital. Nasaan nga pala yung Mami mo? Bakit hindi pa siya lumalabas? Para naman kay papano makakausap ko siya mapasalamatan sa binigyan niyang tulong sa amin ng inay ko. Para gumaling na siya. Basta hintayin na lang natin, Tito. Dahil ang sabi niya ay kakausapin ka rin para makilala ka niya. Ha? Naku, baka matara yung Mami mo. Baka kung ano yung sabihin sa akin para makabayad kami. Hindi kaya? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Basta maging masaya ka dahil matutulungan na ni Mami ang inay mo. Sana makaharap ko siya at makausap ang Mami mo. Baka sa nirimiss ko hindi ko masarap yung mga tatanong sa akin at baka magalit pa. Sana mabait siyang tulad mo. Oo naman. Hayan na pala si Mami. Basta kalmado ka lang na makipag-usap sa kanya. Okay? Puntahan ko nga lang sa bahay ni na Romeo. Baka nagkasakit sa sobrang trabaho niya at pag-aaral. Tapos, kulang pa sa kinakain. Hindi ko naman matulungan. Dahil mahirap din kami sa buhay. Kaya ako nakakapag-aral. Dahil sa kapatid ni inay na nasa abroad.
at may kaya sa buhay. Kailangan kong malaman kung ano talagang nangyari sa kanya at hindi ko siya nakita dito sa campus ng kolehiyo. Oh, okay iha. Ikaw ang bahala. Aalis na ako. Talagang okay si Mami. Joy, may itatanong sana ako sa iyo eh. Bakit mo ako tinutulungan? Sigurado na hindi ako makakabayad dahil mahirap lang kami. Basta ang masasabi ko, ang gusto ko ay lagi kitang nakikita at kasama. Dahil alam mo ba? Dahil type kita, Romeo. Joy! Ano kaya ang gagawin ni Romeo sa pagkakataong yun? Mahulog din kaya ang kanyang loob kay Joy? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Romeo dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.